Maayong adlaw na usab katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahupungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis gikan dinhi sa kauluhan kini na usab si Father Jesse langga maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa ika-katluag duha nga semana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan, Nobyembre 16, 2023. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. May mga Pariseyo nga nangutana kang Hesus kung kanus ang maghari ang Dios. Itubag siya, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Walay makaingon, ani ara o atu ara. Kaya ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo. Unya miingon siya sa mga tinun-an. Muabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao. Apan dili gayud kamo makakita niini. Adunay daghan nga moingon, tuwa didto o di adire. Apan ayaw kamo pag-adto aron pagsusi niini. Ingon nga ang kilat mo kilab tadlas sa kalangitan gikan sa usa ka bahin niini ngadto sa pikas bahin. Mauusab mo niya ang pag-abot sa anak sa tao. Apan una sa tanan, kinahanglan mag-anto siya pag-ayo ug unya isalikway siya sa mga tawo nga nagpuyo niining panahuna karon. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Sorry nga nalimot ko ni Ama Pilgrimage. Wala na may sa kauluhan, no? Karong adlaw ni anami sa dinhi sa Rome, no. So salamat kaayo sa Dios, no, sa grasya, no, sa maayong biyahe. Deep we go to the reflection, no, karong adlaw sa ebanghelyo. The proclamation of the kingdom of God and its action in human history, my dear brothers and sisters, maoy sentro, no, sa mga mensahe sa atong Ginoong Hesukristo sa iyahang ministriya. At his first public appearance, wag yung laing gisulti si Jesus. Repent, for the kingdom of God is at hand. You can read this in the Gospel of Matthew, chapter 3, verse 2, and in the Gospel of St. Mark, chapter 1, verse 15. And so because of that, people began expecting for the coming of that kingdom. Naghulat sila o nagpaabot kay mo may giingon sa Ginoo, mo may giingon ni Jesus. However, ang nahimong sayop, mao nga they were expecting of a political kingdom. A kingdom that is ruled by the Messiah sa kagingharian nga mura pagparihas sa gingharian ni David nga iya pong giharian. A kingdom who would somehow, like the olden times, liberate the people of Israel from any form of oppression, from any form of defeat, from any form of slavery. Mao tingali ni hinungdan nganong wala gayud sila makaalinggat nga diha na sa ilang taliwala ang Mesiyas. Kay nagpaabot sila of a political kingdom, and when they do not see the signs or hear anything about a political kingdom nga ilang i-expect, the people of Israel became impatient. Mao ni nga they constantly demanded Jesus kanus og asa dapita nga makita nila ang katumanan sa paghari sa Dios. While they were expecting of a political kingdom, Jesus was talking of a different form, different kind of kingdom. Ang isgutan ni Jesus, usa ka gingharian diin ang kabubuton sa Dios ug ang iyang mga
pagtulunan, muhari sa mga kasing-kasing sa tao. It was a kingdom that roots out the stronghold of sin in the heart of any person, then transform men and women to becoming salt and light of the world, thereby renewing the face of the earth. Naghisgot si Jesus ug usa ka gingharian nga muibot no, sa mga talikala sa sala diha sa kasing-kasing sa matag tao aron nga mahimo silang timaan presensya sa Dios nga muusab sa kalibutan. Daan na ning gihisgutan ni Jesus nga ang gingharian sa Dios susama og liso. Liso nga gitanom sulod sa kasing-kasing sa tao. Ug mutubo kini imperceptibly dili makita diha sa kahilom. Mao ni nga si Jesus karon sa ebanghelyo miingon that the growth of the kingdom is not something that can be observed nor a matter of pointing to ara o di ara. Diya sa verse 20 o 21 sa Ebanghelyo nga itong nabasa karon. Sa ato pa, balik ko nako, ang gingharian sa Dios dili political kingdom, kundi usa ka hitabo anusa ug diin ang mga kasing-kasing sa mga nagsunod sa Ginoo maharian sa kabubuton sa Dios. Makapangutan ta niini karong adlaw mga igsoon. Father, usaon man nga daw ang mga kasing-kasing sa mga tao karong panahona giharian man og dili maayo. With all the many evil things happening around the world, around the globe. Maot nga mga balita of corruption, abuses, even within the church. Dali kay tang mawad-an sa kadasig. Discourage ta. Gani dugang nato diha ang war between countries of Ukraine and Russia and Israel with the Hamas. Mag-uulta, maghuna-huna. Asa na ba ang gingharian sa Dios? Niya bagyod siya sa atong taliwala? Niya bagyod siya sulod sa atong mga kasing-kasing? O pasikibiyaan na ta sa Dios? Tungod niining mga butang nga dili maayo nga nahitabo sa atong palibot. Yadtong Sunday sa hapon, I was at GG Mall, no? Kay nagpalit ko og toiletries for the pilgrimage. Dito ko agi sa Watsons, nga tindahan. Paggawas nako, nisunod po nung gawas nako ni usa ka lalaki, no nga kay tato sa iyang mukton. Nya paggawas nako sa sunod siya, nisulod po ning usa ka babae, no? I don't know if minyo ba o dalaga. Nimpultahan sa Watsons, kung birahon nimo siya na inigabri, gahi kayo, inigbalik niyang sira, murasag mo lamba. So, paggawas nako, bira na kong pultahan, nigawas po tong isa na kakauban, na nagsunod nako, nakabalugyo ka nga murag mulamba siya, timing nga mutangbo ang babae. So I was thinking of holding first the door before leaving aron makasulod sa itong babae og sakto. But before doing, but kanang paggani ko kalihok, paglingi pala nako aron sagingon ang pultahan. Ang gibuhat sa tawo nga nagsunod nako di ay nga iyahang gigunitan ang pultahan para dili mulamba. Ang babae nga nisulod ni tan-aw namong duha. Giingnan niya katong lalaki no nga nagsunod nako. Salamat ha sa imong kaayo. I remember details. And I remember exactly the words he said. Salamat kaayo sa imong kaayo. Salamat sa imong kaayo. Kung ang usa ka kahoy mga igsoon, matumba, dali ra kay na makitaan tungod kay
mulanog ug mulagubo man. Pero samtang nahitabo ka ng kalanog mga igsuon, jutay ray nakakita sa mga kahoy nga nitubo diyang napita. Kung matumba lanog, pero kanang mutubo, panagsaray makabantay og kahoy nga nagtubo. Panagsaray makakita og kahoy nga, uy, namunga naman di ay usahay, makadungog makakita ta nga namunga ang kahoy kung mahinog na. Silence usually accompanies growth. Diha sa kahilom na ay pagtubo. Diha sa mga newspapers, ang mga good news, di man mohimong headline. They don't sell newspapers with good news. Matod pa, kaya di man sila magka-catch attention sa mga tao. Ito may punto na ko. Just because there is evil in the world, because of the many bad things that is happening around us, wa na magpasabot that the kingdom of God is no longer with us or that God has abandoned us. Bisan sa kahilom ni ini. Saligan nato mga igsoon. Yet the kingdom of God ug ang iyang lihok taliwala nato hinay-hinay nga nagpadayon. Kung wala pa tingali mo tubo hinay-hinay sulo sa kasing-kasing atong tawo nga nagsunod nako, pasagdaan na to niyang babae nga madasmag sa pultahan. Kasama sa giingon sa babae, salamat sa imong kaayo. Because whenever there is one good person that is trying to do goodness everywhere, then the kingdom of God is indeed silently growing within us. Kadumdum ko sa usa ka istorya, yung usa ka employee na promote siya niya, nakadawat siya bonus. December na ra ba pod, hapit na bonus. So every day kay ang iyang hilig kape man, sa di pa siya moadto sa iyang office palit sa kape. So atong adlaw tungod kina-promote siya unya nakadawat siya bonus, he decided nga katong muli niya sunod niya, palit pug kape, iyang librehon og kape. Yung say nahitabo. Kadtong sunod niya, nilibre pud sa sunod niya. Eventually naglilibrihay sila adtong adlaw. And I think if we will try to pay attention to that, imperceptible tingali, silently, jutay lang. But I think that is God's way of trying to tell us that He is with us and that His kingdom is slowly, silently growing within us. Itong dumdumo ng atong tawag mga igsoon. Karong adlaw, try to do any good deed. Magamay man siya. Ang dagkong mga maayong butang, diin man dai magsugod sa jutay. Padayon na lang, mutubo ra. Mga igsoon pa ni Kristo din hinalang ko kutob, apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod nining atong programa. Daghan kayong salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw nining pamalandong uban namong duha ni Archbishop Martin nga atong tilahuron nga Arsobispo. Akong greetings sa mga nagsunod nato labi na diha sa Facebook ug sa YouTube. No, thank you so much sa atong mga online viewers no sa ato ang pamalandong diha sa ato ang Facebook page o sa Facebook page pod sa DXDD ang atong istasyon, pulpito sa kahanginan. Daghan kayong salamat ninyo, no? Mga suki nato nga tigpaminaw. Ako pod nga pasalamat, labi na gyud sa mga suki kayo ng sunod nato nining programa. Una, nga kang Parin Julmar Sige and family, kang Ma'am Luciel Lausa and family, kang Jinky Dayundon and family, kang Ma'am Lourdes Felipe and family, kang Ma'am Teresa Bindong and family, kang Ma'am Maya Aligrado and family, salamat. Kang An Ramayrat Barrientos and family, kang Cherry Racines and family, kang Ella Acuña and family, kang Gabriela Acailar, salamat kaayo. Kang
nganha kang Mami Lizel ug Julius Bungabong and family, kang Ma'am Maria, no, salamat kayo kang sa mga taga Balyangaw, salamat kay kang Ma'am Giper Ikaw, no, sa Pandanaga, kang Merchel kang Ituna, kang Lilith Grace, kang Baby Simbulan, kang Jubilee Lausa, salamat kayo, kang Miray Ginyasan, kang Esther Masikampo, thank you so much, kang Melody Sagan, kang Teresa Bendong, kang Aprisel Maghanoy, salamat kayo, kang Aline Lahay-Lahay Refill, kang Ma'am Ginelen Amistus. So thank you so much sa inyohang makanunayon nga pagsunod o pagsuporta kanato dinhinining atong programa. Salamat usab sa mga nagtan-aw nato bisan sa mga lagyong dapit nga maabot nining atong Sibya o sa ato ang social media platform. Thank you so much akong pagampo samtang niami ining pilgrimage alang ninyo. And if you want us to pray for your intentions, please feel free, no, to send a message, no, para ma-appeal na to sa atong mga intention sa ato ang pilgrimage. Salamat kaayo. So please pray as well for us, no, ining atong panaw. First time na ko nga mo panaw, no, pilgrimage. And it is a memorable kayo og I am forever grateful gyud, no, sa atong arsobispo na nga gi-appeal ko ni ining mao nga pilgrimage, no, og sa mga teachers, no, sa Archdiocesan Commission on Education nga maoy sponsor nato, no, sponsor nako, no, sa maong pilgrimage. Salamat kaayo gyud, no, sa inyong kaayo. Ako pod nga pasalamat sa mga makanunayong suporta og nagtabang kanato in many ways, no, sa ato ang paningkamot, no. Salamat kaayo sa akong mga igsuon, salamat kaayo kang magpapa, no, Papa Victor, kang Mama Gemma, sa mga igsuon si Genevieve, si Janine ug si Jeric, sa mga pag-umangkon, laumi akong mga pag-ampo alang ninyo, mga paryantig, mga kahigalaan, daghan kayong salamat ninyo, no, sa akong mga classmates sa high school, no, salamat kaayo ninyo nga niduaw po nako atong miaging semana. So makauban ako sa seminaryo sa una ang nabi batch, no, salamat kaayo ninyo batch, no, sa inyong pagsuporta ug pag-ampo para nako. Sa mga nagsaulog sa ilang birthday karong adlaw, happy birthday. Salamat kaayo ninyo. Sa mga nagsaulog sa ilahang makapiyastahan karong adlaw, I hope ang Dios pinaagi sa iyang kaayo grasya magpuno kaninyo sa inyong mga gikinahanglan adlaw-adlaw, no. Salamat kaayo, no, sa inyong kanunay nga tabang, suporta ug pag-ampo. Sa mga nagtrabaho karon sa ilahang mga offices, kaniyong tanan maayong adlaw, maayong buntag. Sa mga naa sa government offices, sa mga malls, uban pa mga pampubliko nga mga opisina karong adlaw, kaniyong tanan maayong adlaw ug maayong buntag. Salamat kaayo sa inyong kanunay nga pagsuporta kanato dinhiniining ato nga programa. Sa tanan nga baliko nako nagsunod ni ining pamalandong, kaninyong tanan daghan ug daghan gayud kaayo nga salamat. Mga igsoon ninyo na lang kukuto bayog kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Ulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya, ug timpo sa ting bunga muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon, ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping o mag-ampo kanunay, igsuon.